Filipino 5, Quarter 3, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggawa ng timeline, pagsasalaysay ng napakinggang teksto, opinyon o katotohanan. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang paggawa ng timeline, pagsasalaysay ng napakinggang teksto, opinyon o katotohanan. Para sa ating most essential learning competencies, nakagagawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto. At nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang magagawa mo ang isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Maisasalaysay mo ng wasto ang tekstong napakinggan at matututunan mo ang mapanuring pagsusuri ng opinyon o katotohanan sa isang pahayag. Ano nga ba ang timeline? Ang timeline ay isang grapikong pantulong na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng linya. Tumatalakay ito sa salitang oras o panahon. Sa madaling kahulugan, ito ay talahanayan ng mga importanteng kaganapan sa mga nakaraang taon. Maaari din namang listahan ng mga partikular na kaganapan na lumipas na. Maaari din itong isang plano na nagpapakita kung gaano katagal aabutan ang isang bagay o kailan mangyayari ang mga bagay. Maaaring ayusin ang timeline ayon sa oras, petsa o pangyayari na may maikling paglalarawan o detalye tungkol dito. Makakatulong sa higit na pangunawa ng mga mag-aaral kung lalagyan ng larawan kaugnay ng paksa ang timeline. Pag-aralan ang halimbawa ng timeline sa ibaba. Narito ang mga naging pangulo sa Pilipinas. Pagmasdan o pag-aralan sa pamamagitan ng guhit ang pagkakasunod-sunod ng mga naging pangulo sa Pilipinas. 1948, Elpidio Quirino. 1953, Ramon Magsaysay. 1957, Carlos Garcia. 1961, Diosdado Macapagal. 1965, Ferdinand Marcos. 1986, Corazon Aquino. 1992, Fidel Ramos. 1998, Joseph Estrada. 2001, Gloria Arroyo. 2010, Benigno Aquino III. At 2016, Rodrigo Duterte. Gamit ang mahabang guhit ay nailista at napagsunod-sunod natin ang mga naging pangulo sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, pag-aralan mo naman ang pagsasalaysay base sa tekstong napakinggan. Ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon at sa mga napapanahong issue sa ating paligid. Ang pagsasalaysay ay nagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito ay may dalawang uri, ang pasalita o pasulat na paraan ng pagsasalaysay. Ang kakayahang makapagsalaysay muli ay isang patunay na may nakuhang bagong kaalaman ang isang individual mula sa kanyang pakikinig. Ang kakayahan ding ito ay makatutulong upang maihatid ang naiisip o nadarama sa napakinggang teksto.
Mahalagang maunawaan ang pinakikinggan nang sa gayon ay matutunan mo ang nilalaman ng teksto. Upang lubos na malinang ang kakayahan mo sa pagsasalaysay, ay maaari mong sabihin ang mga sangguniang ito. Talakayin natin ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Ano ang pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan? Ano-ano ang mga palatandaan o pahiwatig para malaman na ang isang pahayag ay opinyon? Ang opinyon ay isang pahayag na nagsasabi kung ano ang iniisip o nadarama ng isang tao tungkol sa bagay o issue. Masasabi natin na ang isang pahayag ay opinyon o kuro-kuro ay isang saloobin, palagay o paniniwala ng isang tao. Ito ay maaaring walang sapat na batayan. Ang isang opinyon ay madali ring matutukoy sapagkat karaniwang ginagamitan ito ng mga pahiwatig tulad ng sa aking palagay. Halimbawa, sa aking palagay, matatagalan pa bago mawala ng lubusan ang COVID-19. Naniniwala ako na. Halimbawa, naniniwala ako na may siyam na buhay ang pusa. Marahil. Halimbawa, kahit ginagawa ng mga guro ang lahat ng paraan, marahil hindi pa rin ito sapat para matuto ang mga bata ngayong may pandemya. Ano naman ang katotohanan? Ang katotohanan ay isang pahayag kung nagsasabi o nagsasaad ng mga bagay o pangyayaring naganap. Masasabing katotohanan kung may sapat na batayan o patunay. Ito ay mga pangyayaring tunay na naganap o nangyari. Halimbawa, una, sumabog ang Bulkang Taal noong Enero 12, 2020. Pangalawa, halos buong mundo ang naapektuhan ng COVID-19. Ang dalawang halimbawang ito ay nagsasabi ng katotohanan. Ngayon ay dumako tayo sa pagtatalakay. Basahin ang kwentong Kuwebang Saksi sa Kasaysayan ng Himagsikan. Suriin kung ang mga sumusunod ay opinyon o katotohanan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Kuwebang Saksi sa Kasaysayan ng Himagsikan. Malinaw pa ang mga detalye ng digmaan mula sa mga kwento ni Mang Arseng, mga kwentong paulit-ulit na sinasalaysay ng kanyang lolong veterano noong panahon ng mga Kastila. Isa itong karangalan para sa kanya dahil sa mahigit 5,000 kataong naninirahan sa Barangay Pangil sa bayan ng Amadeo. Bukod tanging siya lamang ang magarang nakakapagkwento ng kasaysayan ng kuweba. Sa isang liblib na bahagi ng barangay, makikita ang mga mumunting kuweba na di umano'y naging kanlungan ng mga katipunerong taga-Amadeo at kumanlong sa kanyang mga kasamahang katipunerong mula sa ibang bayan. Ayon sa aking lolo, dahil sa kawalan ng masisilungan ang mga katipunero noon, mas komportableng pahingaan nila ang kuwebang malapit sa ilog. Masariwa ang hangin at tanging lagaslas lamang ng tubig ang maririnig. Bukod sa tago ang lugar mula sa kababayan. Panimula ni Arsenio Romasanta, 89, habang itinuturo ang kuweba. Noong pumutok ang mga pag-aaklas sa iba't ibang panig ng Katagalugan, kasabay na sunod-sunod na pagdakip at pagpatay sa mga Pilipino noon, ginawa nilang kuta ang kuweba. Naging pananggalan ang yungib sa mga napipintong pagsalakay ng mga Hapon. Naghanap sila ng mga Pilipinong naisumapi sa katipunan at hindi rin naman sila nabigo, paliwanag ni Mang Arseng. Patuloy pa rin ang kwento ng kasaysayan ni Mang Arseng na sa bawat pangungusap na binibitawan, humuhulma ito ng isang larawan ng pakikibaka ng mga Pilipino noon. Maraming kwento na ang naririnig tungkol sa kanila, ngunit naiiba sa lahat ang kwento ni Mang Arseng. Ito ay likha ni Rolando C. Baybay.
Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod, alamin kung ito ba ay opinyon o katotohanan. Para sa unang bilang, sa palagay ko si Mang Arseng ay isa sa mga katipunero na naninirahan sa kuweba. Ito ba ay isang opinyon o katotohanan? Magaling! Ito ay opinyon. Dahil sa salitang ginamit na sa palagay ko. Pangalawa, matatagpuan ang kuweba sa bayan ng Amadeo. Ito ba ay isang opinyon o katotohanan? Tama, ito ay katotohanan. Pangatlo, sa palagay ko, nangamatay ang mga katipunero sa gutom dahil sa kuweba sila nakatira. Ito ba ay isang opinyon o katotohanan? Tama, ito ay opinyon dahil gumamit ng sa palagay ko. Pang-apat, marahil na naging katipunero ang buong pamilya ni Mang Arseng. Ito ba ay isang opinyon o katotohanan? Tama, ito ay opinyon dahil sa salitang ginamit na marahil. At panglima, sa isang liblib na bahagi ng barangay, makikita ang mga mumunting kuweba. Ito ba isang opinyon o katotohanan? Tama, ito ay katotohanan. Para sa paglalapat, buuin ang talata sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang timeline ay isang grapikong pantulong na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng linya. Ang kakayahang makapagsalaysay muli ay isang patunay na may nakuhang bagong kaalaman ang isang individual mula sa kanyang pakikinig. Masasabi natin na ang isang pahayag ay opinyon kung ito ay isang saloobin, palagay, o paniniwala ng isang tao. Samantalang, ang katotohanan kung may sapat na batayan o patunay. Ito ay mga pangyayaring tunay na naganap o nangyari. Tandaan! Ang timeline ay isang grapikong pantulong na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng linya. Ang kakayahang makapagsalaysay muli ay isang patunay na may nakuhang bagong kaalaman ang isang individual mula sa kanyang pakikinig. Ang kakayahan ding ito ay makatutulong upang maihatid ang naiisip o nadarama sa napakinggang teksto. Ang isang opinyon ay madali ring matutukoy sapagkat karaniwang ginagamitan ito ng mga pahiwatig. At katotohanan naman ang isang pahayag kung nagsasabi o nagsasaad ng mga bagay o pangyayaring naganap. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!